No? Kaya pag nagpunta ka sa Capernaum, may nakasulat doon, kung makakarating po kayo sa Holy Land, o baka yung iba sa inyo, galing na doon, nakalagay po doon sa gate ng Capernaum, the hometown of Jesus. Magtatataka mo na, naging hometown of Jesus dito. Hindi ba taga Nazareth siya? Yes, he grew up in Nazareth, but the start of his public ministry, he was driven out of the town ng kanya, tapos pinaalis siya ng mga kababayan niya sapagkat hindi naniniwala sa kanya. So, saan nagpunta si Jesus? From Nazareth, he transferred to Capernaum. Bakit naman sa Capernaum? Sapagkat ang kanyang mga alagad, especially Peter, taga doon sa Capernaum. Doon naganap sa Capernaum ang hiling na biyanan ni Pedro. At yun ang dahilan kung bakit tinatwa ni Pedro si Jesus ng 3 beses. Kasi pinagaling ang kanyang biyanan. Kung ano naman ang pagaling ng biyanan mo, hindi ka magaling, di ba? Ano ba pinagaling yan? No? Oh, joke lang yan. No? Gusto ko lang kayo matawain, parang sa Diyos sa kayo eh. No? Of course, Peter is from Capernaum. And also Peter is a walking distance to the synagogue where Jesus frequented the synagogue, no? To preach the word of God, the Torah. Okay? Kaya, Jesus is speaking from Bethlehem. He was born in Bethlehem. He's from Nazareth. And he transferred to Capernaum. Yan. Kailangan na lang natin yun. No? Na si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem. So, taga saan siya? Kailangan na lang natin yun. Hindi po, natin makilala kung hindi nga natin alam, di ba? No? Kailangan, taga saan ba kayo? Taga rito ba kayo sa West Kramen? Hindi pa, taga-probinsya kami. Saan ang probinsya nyo? Masbati. No? Taga saan kayo? No? Mindanao kami Father, sa no? Patikul, Solo. Ba't kayo nandito? Yung pinaplano ko ni Father, paano makatakot kayo? Patikul, Solo. Hindi kami matakot sa inyo. Alam namin yung lugar kung taga saan kayo eh. Diba? Yan. So, kailangan alam natin yun. At yung may nasa Bible, saan natin makikita? Diba? At liwanag po nung story ng pagkapanganak ni Jesus. Pero, another thing, yung kanyang mga magulang. No? Sino kanyang ina? Si Maria. No? According to biblical scholars, the mother of Jesus is a young girl. According to biblical scholars, maybe mga 16 or 15 years old si Mama Mary. No? Ang bata, di ba? Ba? Pero during the time, nasa tamang age na yun, no? Ng pag-aasawa. Eh naman, sino ama? Sino ama ni Jesus? Talagang dapat makilala ka natin, kinikilala natin eh. Di ba? So, sino pa magulang nyo? Ako, pangalan na pinay ko, Nancy. No? Villanueva. Well, she's from the family of Carrion Villanueva. No? Yung aking lola, Carrion, ang aking lolo sa mother side is Villanueva. Kaya father ko, Nancy Carrion Villanueva. From Pandi Garcia, Batangas. Oh. Eh, sino nanay nyo? Yung tatay nyo, kilala nyo? O, imposible pinanganak kayo, wala kayong magulang. Ano kayo? Sa buho? Nabiyak yung kawayan, lumabas kayo? Hindi ba, kailangan may magulang. Sino nga man niya, ni Jesus. Ayan. So, doon yan, kailangan na lang natin. Sabi ng angel, Mary, you will conceive by the power of the Holy Spirit. Doon magsisimula yung malalim na pagkilala natin kay Jesus. Kailangan alam natin that Jesus was born by Mama Mary by the power of the Holy Spirit. It wasn't Joseph who is his father, though legally, Joseph was the father. Kaya tawag natin si Joseph is the foster father of Jesus. At yun ang mga istorya, sabi naman, buntis na, kagampan, sabi sa Bible, but they have to register, no? May census. Kaya, pauwi sila. Yun, sa Bethlehem, napakilay. Hindi na napigilan. Sabi natin, no, may sabsaban.
Alam niyo ba yung sabsaban? Kung bakit sabsaban ang tawag sa amin? Sa amin sa Batangas, hindi lang sabsaban yun. No? Ang tawag sa amin, labangan. No? Yun yung kainan ng ng hayop. No? Sabsaban, doon kumakain yung hayop. Nung pagkapanganak ni Jesus, yun ang nagsilbing grave. No? Doon siya inilagay. So Jesus was born in a manger. Very important, you should know that story. Kailangan alam natin yung istorya niyon. Kasi kung hindi, wala tayo. Doon magsisimula yung malalim natin pagkilala kay Kristo. No? Ito po yung sinasabi ko na saan natin uugutin yung pagkilala sa Kanya. It's no other than the Bible. Ano? Kailangan alam po natin yung Gospel. Especially the Gospel of St. Matthew and St. Luke. Sapagkat nandun yung genealogy at nandun din po yung istorya ng pagkapanganak. No? Ngayon, si Mama Mary is the young girl from Nazareth. Ano ba ginagawa ng mga babae ng una? No? Ang mga babae ng una wala pang trabaho Kumukuha lang ng tubig sa balon. Ngayon, yung identity ni Jesus, doon natin titingnan ngayon yung galing kay Saint Joseph. Because Saint Joseph is the carpenter. So Jesus was known as the son of the carpenter. Alam mo ba yun? Baka mamaya, i-identify mo si Jesus na fisherman. Kagaya ni Peter and Andrew at ng mga apostoles at tinawag niya mga maming isda. Aba hindi. Jesus is not a fisherman. Jesus is a carpenter. The son of Joseph the carpenter. Because nung una, minamana ng anak kung ano ang trabaho ng tatay. No? Kaya kailangan alam natin yung family background. Katulad to, my father is a fisherman. No? From Batangas City. Kaya ang tatay ko, Tolentino. No? At yung aking, di ko na inabot, yung aking grandmother ay taga-Romblon. No? Kaya yung tatay ko ay fisherman. No? Kasi kagad-agad So, from Romblon, sa Concepcion, family ng mga Pabrian, Pamirunag, letter F. Lahat ng apelido na letter F, doon yata natatagpuan no? Hindi pa ako nakakarating doon, pero lahat akong taga-Romblon, no? Family, letter F lahat. Ganun yung mga apelido nila, no? So, tatay ko, sa Batangas City, Tolentino naman, no? Yung mga Tolentino sa Batangas City. Siguro naman, kung kayo na papalikod ko sa Batangas, malam niya ba? Mga Tolentino pala, taga dito. So, taga doon kami. Ang tatay ko, fisherman. Kaya tinulungan ko ng tatay ko na magsagwa sa bangka. Tinulungan ko ng tatay ko, dinala ko sa dagat. Tinulungan ko lumakoy. Ang tatay ko nagturo sa akin ng lumakoy Alam niyo ginawa ng tatay ko? Tinulungan ko lumakoy. Inagis ako sa dagat. Tapos sa akin, lumakoy ka. Pag di ka lumakoy, may galutin ka sa akin. Kaya natuto ako lumakoy. Kasi papaluin pala ako, hindi ako lumakoy No? So, kailangan na lang natin ng background. Jesus is the son of Joseph, legally the carpenter from Nazareth. Okay? So, alam na natin yan. Nasa ano po yan? Nasa Bible. No? Tama ba yung mga facts na binabanggit ni Father Edwin? Yun din ba alam nyo? Baka hindi nyo pa alam nyo. Hindi ako naniniwala. Hindi nyo alam yan, ha? Alam na natin yan. So, ang mahalaga muna, yung pagkilala natin kay Kristo. Ano ba yun ang kanyang ginawa? Ano ginawa ni Kristo? Alam niyo ba? O ano? Kaya nga, yung mahirap dito sa atin, sa Bible naman, meron tinatawag na hidden life. The hidden life of Jesus. Yun yung punto na hindi natin alam. Ang alam lang natin, kung 12 years old, he was lost in the temple. Pero doon siya, actually, mali naman yung mali naman yung title na binigay na, he was lost in the temple. Actually, Jesus was found in the temple. He was lost and found in the temple. When he was 12 years old, nawala, napahiwalay sa kanyang magulang. Isinama kasi siya
Ano ba? Ito si Jesus. 5, matagpuan. No? 3 araw daw ito wala. Alam niyo, matagpuan siya, nasa si Jesus sa templo. Napaka-striking ng word si Jesus, ha? Nag-aalala si Maria. Sabi niya, anak, bakit mo naman yan ginawa? Pinahirapan mo kami. 3 araw na kami naghahanap sa iyo. Ano ba? Saan ka magaling? Yan. Yan ang tinatanong ng mga nanay. Pag nawawala yung mga anak, saan ka galing? Sabi ng anak, wala ka na doon. Okay. Ano sabi ni Jesus? Parang ganun. Sabi niya, hindi niyo ba alam na dapat nasa bahay ako ng aking ama? Very striking one because we have to know for a fact, ang sabi ng angel kay Mary, you will conceive through the power of the Holy Spirit. And so Jesus was trying to give them the idea that itong bahay ng aking ama. Okay? Ngayon, yun lang yung record ng buhay ni Jesus when he was there. And then after that, wala na. Nagsimula na yung preaching ministry. Yun yung simula ng tanong, anong ginawa ni Jesus? Ano ba kanyang ginawa? At saka sinabi, well, first, he preached. Nangaral si Jesus. Anong message si Jesus? The kingdom of God is at hand. The gospel, the good news. Who is Jesus Himself? Yun ang dapat natin maunawaan, na yung gospel ay good news. At ang good news, ano ang good news? Na nandito na ang ipinangako ng Diyos na Mesiyas. Matutupad na ang kanyang ipinangako. Yung covenant will be fulfilled. Yun ang tinuro ni Jesus. So, Jesus preached. Yun ang muna niyang ginawa. Nangaral si Jesus. Ano kanyang pinangaral? Walang iba kundi ang kanyang sarili. The good news, the preaching is Jesus Himself. Okay? Tuwing Sabat, andun siya sa sinagogue, nangangaral, nag-aaral ng Word of God. Ano ba yung Word of God para sa mga salita? The law and the prophets. No? Yun yung mahalaga. Siyempre, meron pang the saying, you know? Sapiential, the book of wisdom, no? Yung mga tinuro sa kanila. Pero mahalaga yung Torah, yung law. Natatanda niyo may nagtanong kay Jesus sa preaching niya, what is the greatest commandment? Akala mo magtatanong, i-enumerate ni Jesus ang 10 commandments. O kaya yung 613 rabbinic laws. Pero hindi. Sabi ni Jesus, this is the greatest commandment. Bigyan mo ang Diyos ng sa lahat. Ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong puso, ng pagkatao mo. At ibigin mo ang iyong sarili, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Yan ang sabi ni Jesus. Tanong ba yung commandment na binigay niya? Hindi. Isa lang yun. That's the summary of all the commandments. The law of love. The command to love. Love God and love your neighbor. Yun ang commandments. So yun ang itinuro ni Jesus. At sa pagtuturo niya nito, abay nakita ito sa kanya. The preaching was witness sa pagkatao mismo ni Jesus. Kaya nga, Jesus was set aside. Bakit? Kakaiba itong teacher na ito. Kakaiba. Sundan nga natin, kaya libo-libo ang nakikinig kay Jesus. Why? Because, kung kasabihin natin ngayon, He walks the talk. No? Isinasabuhay niya kung ano ang kanya itinuturo. That's why Jesus is considered as the teacher. Ano yung the teacher? Sa Hebrew, Rabbi. Sa English, Rabbi. O kaya sabi pag binasa mo yung gospel, Rabbi. Okay, maingit ka sa pronunciation mo. Kasi pag sa Santuario ni San Jose, aabangan ko doon sa sacristy.
Ano? Sasabihin sa'yo, Father, it's not Rabbi, it's Rabbi. Sa Hebrew, Rabbi. Sa English, Rabbi. So, depende na sa akin yung kung ano gusto kong gamitin, di ba? Pagkakamali ng pronunciation, di ba? Eh ngayon, Jesus was called Rabbi, the good teacher. Why? Sapagkat, nakita ng mga tao, magaling ka magturo eh. A good preacher, a good teacher. Why? Ginagawa niya kung ano yung tinuturo niya eh. He was compared to the Pharisees. Kasi yung mga Pharisees magaling lang magnanawa. Hindi naman ginagawa. Kulang sa gawa. Si Jesus, kung anong tinuro niya, yun ang kanyang pinapractice. Yun ang magaling na teacher. So Jesus preached. Pangalawa, He performed miracles. Ayun na. Nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, ano? Ang mga pilay, inalakad, ang mga bulag, nakakita muli, ang patay, binuhay. Yun ang nakakatakot. Yung patay, binuhay. Aba? Ewan ko. Patay, binuhay. Ewan ko naman, hindi kayo matakot. Di ba? Subukan niyo pumunta sa buron. Tapos pag uwi niyo sa bahay, pinatay ng patay, nakakam sa inyo doon. Ewan ko, hindi kayo tumakbo. Patay na. Binuhay pa. Jesus performed miracles. Driving out demons. Yung mga sinasabihan. Nakakita na ba kayo ng sinasabihan? Yung nilukuban ng sinabihan ng masamang Espiritu. Iba yung nilukuban ng Espiritu Santo Kapag nilukuban ka ng Espiritu Santo, sabihin niya yun. The descent of the Holy Spirit. No? Kaya nga pinapahirap tayo ng nangising baptism. To symbolize the descent of the Holy Spirit. Kapag nga Espiritu Santo ang sumabi sa iyo, ang lumukob sa iyo, aba, maganda yun. Magkakaroon ka ng buhay. Pero yung sinabihan ng masamang Espiritu, iba yun. Yung mga tumatalo ng mata na gano'n, tumutulo laway, mga nagwawala, sumisigaw, gano'n. Tingnan nyo katabi niya. Nilukuban ba yan o sinabihan? Ganun ba yun eh? No? Ha? Yung mga sinabihan ng masamang Espiritu, exorcism It was the first time that they experienced such power. Na yung mga demonyo, sabi ni Jesus, lumipat ka sa mga biig. Nagtakbuhan ko yung mga demonyo. Nalulog yung mga biig. Nahulog sa tubig. Hindi lang sila nakakita ng ganyan. Naglulupasay. Pinalaya si Jesus ng masamang Espiritu. Diba? Kaya ako, hindi ako nag-exercise Pagka-exercise, tinuturo ko sa batang dyan. Kasi nga, balita ako lumilipat dyan. Kung sa akin makalipat,